po. Merry Christmas po and Happy New Year. Gabi po, Merry Christmas. Ayan, ito na po yata yung last Friday of the year natin ngayong 2025. Kamusta po ang nagdaang Pasko po natin? At praise God kasi kahit tayo po ay nasa season na ganito ay patuloy pa rin tayo na nakakatanggap, nakakarinig ng mga salita ng Diyos at mga encouragement. At ito nga nakaraang linggo ay maganda po yung topic natin. Amen. Sabi niya, bakit kailangan or dapat mo i-share ang gospel? Amen. Tayo pong mga nakakilala at mga Kristiyano ay may tungkulin po tayo na tayo tawagin ng Diyos. Nung tayo ay naligtas, ay hindi lang ang sarili natin, amen, ang naligtas. At tayo po ay may tungkulin. At isa po na dapat natin i-share ang salita ng Diyos dahil ito po ay utos ng Diyos. Sabi niya po sa Matthew 28 verse 19 to 20. So alam na po natin, ang sabi niya po, humayo kayo sa buong sanlibutan at gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. Sila iyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. So sabi niya po ay humayo tayo sa lahat ng bansa. Nasaan ka man, ano man ang ginagawa mo, ang unang utos ng Diyos, ibahagi mo ang salita ng Diyos. Ginagawa po ba natin ibinabahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng dako ng ating ng mundo? Ang sabi niya pa po sa Mark 16:16, ang sabi niya po, go ye and preach the gospel. Sabi niya, lumabas ka at ihayag mo ang salita ng Diyos. Utos po yun. Amen. Hindi po yun, hindi lang utos, kundi yun ay dapat na inaayos at ginagawa ng isang Kristiyano. Sabi niya, ibahagi mo ang salita ng Diyos kasi ito ang dahilan kung bakit ikaw ay nakakilala at nakaligtas. Nakaligtas. Amen po. Ang Panginoon ay hindi lang ikaw yung iniisip niya. Amen? Dahil once na nakakilala ka, may tungkulin ka na. So number 2, sabi niya, mahalaga ang kaluluwa ng mga tao. Alam niyo po, ang Diyos ay, nung makilala mo siya at naligtas ka, ang isa sa inisip niya ay maibahagi mo. Kasi yun ay isa sa pinakamahalaga na gagawin mo. Kasi ang kaluluwa po, amen po, ay mahalaga na i-share natin yung salita niya para walang mapunta sa impyerno. No, ikwento mo ano ba yung impyerno. Ikwento mo na ang kaluluwa natin, amen, ay dalawa lamang ang pupuntahan. Langit, amen po, at ang impyerno. Mahalaga sa Diyos na tayong lahat ay mapunta sa langit. Kaya nga po hindi pa siya dumadating. Amen, kasi marami pang hindi nakakarinig ng kanyang salita. Napaka-importante po na tayo mismo na nakakilala ay concerned sa mga kaluluwa na mapupunta sa impyerno. At tungkulin po natin itong i-share ang mga mabubuting balita. Kasi pinagkatiwala po sa atin, importanteng ang kaluluwa, amen, na pinagkatiwala sa iyo ay mapunta sa langit. Number 2, ang katotohanan ng impyerno. Sabi niya sa Matthew 9:43, marami po ito. Kailangan ma-share mo ang gospel para malaman ng taong may impyerno. Kailangan maibahagi mo ang gospel, ang salita ng Diyos, para alam nilang may langit at impyerno. Hindi po, dalawa lang ang pupuntahan ng tao, ang impyerno at ang langit, para ito ay maligtas sila at hindi magkaroon at hindi sila mapahamak. Ang paglayo po sa Diyos ay katiyakan na hindi tayo makakarating sa langit. Kaya tayo po ay nakakilala, inatasan tayo, na tayo mismo ay magkaroon ng responsibilidad sa mga kaluluwa na yan. Amen? Hindi po, kaya ka na born again, ay hindi lang ikaw lang. Hindi po. May tungkulin po tayo. Pag wala tayong Kristo sa puso at walang relasyon sa Diyos, open ang impyerno. Kaya sabihin po natin, ibahagi mo na kailangan mong malaman, amen, sa makakilala po natin na may impyerno at may langit. Number 4, ang pagmamahal mo sa tao. Kaya mo isinishare ang Word of God, yung gospel, dahil mahal mo ang mga tao. Amen?
Hindi lang ang pamilya mo, hindi lang ang kaibigan mo, kundi lahat ng tao na makikilala mo. Ang pag-share po ng Word of God ay sign na mahal mo. Amen, yung mga tao. Na ayaw mo na mapunta sila sa impyerno. Alam niyo po, meron po sa Matthew chapter 7 verse 13-14, may dalawang pintuan po. Amen po. Isang maluwag na pintuan, isang makipot na pintuan. Kailangan masabi natin, ang daang patungo sa maluwag na pintuan ay kapahamakan. At ang makipot na pinto at nakitid ang daang papunta sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo noon. Kaya kailangan pong ma-share natin, may dalawang pupuntahan lang po natin. Kung mahal mo yung tao, alam niyo po, ang pagmamahal po sa kaluluwa ay hindi lang po sa mga relatives o kaibigan natin. Kaya lang po tayo na tayo nagsosoul winning, ay sign po na concern ka dun sa mga tao. Pero pag nagsosoul winning po tayo, may responsibilidad po tayo dun. Amen? Kailangan mong silang ipanalangin. Pag na-share mo ang Word of God, kailangan mo silang ipanalangin. Kung concerned ka sa mga tao, sa mga relatives mo, kaibigan mo, amen po, saan ka man, ano man ang tungkulin mo, ipakita mo at ipadama mo na mahal mo. Unang-una, sabihin mo, may tagapagligtas. May Kristo na magliligtas sa iyo. Yan ang sign na mahal mo at concern ka dun sa tao. Number 5, pinaparaphrase na lang po natin. Number 5, ang katuwaan ng iyong puso at ng buong kalangitan. Hindi mo dapat pinagdatamot ang iyong kaligtasan. Huwag po tayong selfish. Pag alam mo yung kaligtasan, kailangan na ibahagi po natin. Ang sabi niya po, naggagalak ang Diyos. No? Every time na may tumatanggap. Every time na mayroong sumusuko. Amen? Sa Kanya at ang kaligtasan ay tinatanggap. Libo-libong mga anghel, sabi niya, isa lang ang makakilala, ay libo-libong mga anghel ang natutuwa doon sa langit. At ang langit po ay at ang Diyos po ay sobrang nagkagalak. Amen? Pag mayroong naliligtas at mayroong tumatanggap po sa Kanya. Ang pag-usolvin po, amen po, ay isang bahagi natin dito sa Rema. At mayroon lang mga born again, tuwa-tuwa po. Amen po, andun ang kagalakan sa puso ng Panginoon. At tayo rin po. Amen, naranasan niyo po ba na may nagsolvin ka, pagkatapos ay tumanggap siya, pinalo up mo, at sumama sa'yo sa church? Amen? Kasi tayo po taga-Rema, dapat po makontento dun sa soul winning lang. Pag sinolvin mo yan, kailangan gawin mo yung responsibilidad mo bilang ikaw ang nag-soul win. Balikan mo. Amen? So, kung tayo po ay nagagalak, mas nagagalak ang Diyos. Yung last po, ang paghihirap ni Kristo sa krus, ibahagi po natin. No, hindi ko na po sinasabi yung mga verses, ibahagi po natin na si Jesus ay nahirapan dun sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan mo, para sa kaligtasan mo, para ikaw ay hindi na mapunta sa impyerno. Kaya i-share mo na nahirapan ang Diyos, ang Panginoon, si Jesus dun sa krus ng Kalbaryo para sa iyong kaligtasan, sa iyong kagalingan. Ano po yung mga sitwasyon na hindi mo maintindihan, siya na yung nagpapako para hindi mo na maramdaman yung sakit na naramdaman niya. Alam niyo po, mahirap ni paliwanag po ito, lalo na sa mga baguhan. Pero ipadama niyo po. Amen? Ano po ang susi doon? Mag-pray po tayo. Bago mo i-share, lagi kang mag-pray kasi anytime pwede mo i-share ang Word of God. Pero kailangan may prayer po tayo. Amen po? Ay para ang Diyos ay nakikita niya. Amen po? Yung pangangailangan ng sanlibutan. Kaya ikaw ay magpagamit. Amen po? Kailangan yung paghihirap ng Diyos ay maramdaman nila at makita nilang kaya pala napako si Jesus dahil sa aking mga kasalanan. At kailangan nilang maligtas. Alam niyo po, buhay si Jesus, amen po, yung buhay ni Jesus ay tinaya niya para sa iyo at para sa ating lahat. Yung 6 na yun, kung bakit kailangan i-share natin ang Word of God. In fact po, once na naligtas po tayo nakakilala, may plano ang Diyos sa buhay po natin. At isa sa plano niya ay share mo ang salita ng Diyos para maraming kaluluwa ang hindi mapunta sa impyerno. Una,
na gagawin po kung bakit ka nakakilala. Mag-share ka. At ang susunod, ikaw naman ang mag-share ng gospel. At ang mag-share po ng gospel, ikaw mismo. Hindi lang ikaw ang iniisip ng Diyos na maligtas kung bakit na-share niya, bakit nakarinig ka ng kaligtasan, ang salita ng Diyos. Kundi iniisip niya rin maligtas ang buong pamilya mo, ang kaibigan mo, maging ang kaaway mo, amen po, o yung mga nasasalubong mo, o maging nasaan ka man sa eskwelahan, katrabahuan mo, kaya ka nakakilala kasi may plano siya, ikaw mismo ang gagawa mo. Amen po, ikaw ay gagamitin ng Panginoon. Amen, ikaw ang ambassador ng Diyos kung bakit nakakilala ka. Iniisip niya, hindi lang ikaw, kundi ang buong pamilya mo at lahat ng mga makikilala mo at kung saan ka man nagtatrabaho o nag-aaral. Yun ang Diyos. Amen po. Hindi po siya marami. Kaya nga po, tayo po ay naligtas. Amen po, tayo po ay magpagamit sa Panginoon. Una po, sabi niya, kailangan mo mag-share nga ng salita ng Diyos. Huwag po tayong makasarili. Once na nakakilala ka na, may tungkulin ka na sa mga tao, sa kaluluwa ng mga tao. Kung nakilala mo ang Panginoon, may tungkulin ka na agad, kapatid. Ang sabi niya po sa Timothy chapter 4 verse 2, ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapin mong gawin iyon, napapanahon man o hindi, himukin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Habilin po yun, Apostol Pablo kay Timothy, habilin po sa atin. Ang pag-share po ng salita ng Diyos ay hindi po seasonal. Kundi sabi niya, lahat ng panahon ay pwede po natin i-share ang salita ng Diyos. Ang pag-share ng gospel ng Diyos, amen po, ay hindi po yung pagtag-ulan o tag-init lang. Pwede ka mag-share, hindi po seasonal. Every time, every day. Amen po, kung makakita ka at may chance ka mag-share ka. Pero, siguraduhin po natin may kalakip na panalangin. Alam niyo po, pag-share ng salita ng Diyos ay medyo boldness po yan. Pero, kung wala kang panalangin, mahirap i-share ang salita ng Diyos. Since nandito po tayo sa prayer, kasi Friday, unahin po natin manalangin. Amen? At susunod nun, ibibigay ng Diyos yung wisdom sa iyo para ibigay at ituro ang salita ng Diyos para sa kaligtasan. Pag prayerful ka po, madali pong mag-share ng salita ng Diyos. Ulitin ko po. Pag prayerful ka po, madaling i-share ang salita ng Diyos. Pag may prayer ka, sasamahan ka ng banal na Espiritu. Amen? So sabi niya sa Colossians chapter 4, Colossians chapter 4 verse 2, maging matyaga kayo sa pananalag-laging handa at mapagpasalamat sa Diyos. Kwento ko lamang po ito. Alam niyo po, nung kami po ay mga bata-bata pa, ang isa po na itinuro sa amin para sa soul winning, ay naranasan ko po ako po ay papunta ng Bulacan, Bustos, Bulacan. Ang una ko pong naging mission noon ay sa Bustos, Bulacan. Sasakay po ako ng baliwag bus at ako po ay tatayo. Kasi yun po ay isa sa aming mga training noon. Tatayo po ako, may kasama akong isa, tatayo ako, dala-dala ko ang Bible, pero wala po akong dalang sobre. Amen po, sasabihin ko sa konduktor, naranasan ko po yun, every time naluluwas ako ng Bustos, Bulacan. Mahirap po kasi hawak-hawak mo. Nung ibahagi mo ang salita ng Diyos, wala po akong sobre mo. Kasi hindi po tayo pwede doon. Amen po, meron pa po, yung mga nasa kali po, na nagpipreach po kami yan sa Recto. Meron pa po, doon po sa jeep, amen po, nagkaroon po kami ng ministry na yan. Sa jeep po ay yung katabi mo. Amen, kunwari, nagbabasa ka ng pamphlet or tracts, na makikibasa yung katabi mo dahil naiinip na rin sa traffic. That is a chance na pwede mong ibahagi ang salita ng Diyos. Meron po nun din yung hospital ministry. Amen po, lahat po yan ay na-experience po natin. Kaya kailangan po andun yung pagmamahal mo, yung desire mo, yung pag-ibig mo, yung alam mo, mahal mo, yung mga kaluluwa na alam mo mapupunta sa impyerno Pero kailangan mo i-share ang salita ng Diyos. Alam niyo po, ang salita ng Diyos ay isang tabak. Amen? Na sumusugat po yan.
Kaya kailangan po mayroon tayong Word of God na laging dala-dala. Sabi ko nga po, hindi mo magagawa yan kung hindi ka nananalangin every day. Sabi ko po, every day ang pananalangin. Hindi po, ngayon mananalangin, bukas hindi. Amen po, tayo po ay tinawag ng Diyos para dito sa mundong ito, para sa kaligtasan ng mga tao, tayo po ay representative po niya. Amen? Para makita gaano mo kamahal ang Diyos ay yung pagsunod mo sa kanyang mga utos. Yun lamang po at ito po si Pastor Ed. Amen. Salamat, Pastor Lea. Salamat sa pag-review mo sa amin. Ano po? Merry Christmas po ulit. Napakaganda po ng pinag-uusapan po natin ngayon. Ano po ay bakit ako dapat mag-share ng gospel. At ito po yung pinaka-purpose po natin, objective natin kung bakit po tayo nagpapatuloy. Ano po? Ang paglilingkod sa Panginoon dahil po sa kailangan natin i-share ang gospel. Ano po? At yun po ay na-review nga na sa atin ngayon at mga narinig na po natin ito sa isang buong linggo. At bilang karagdagan po, ano po, ng bakit mag-share po tayo ng gospel, yun po ay bakit nga ba? Ano po? Ay kasi ang gospel, ano po, it's a good news. Magandang balita po ito. Ano po? At nakakarinig po tayo minsan ng mga magandang balita, ano? At pagka meron po tayong narinig na good news, yung narinig nating good news na yun, ang magandang balita, no? Gusto mo ipamalita. Gusto mo ipagkalat, no? Dahil magandang balita no? Pagkakalat mo na, gagraduate na ako. Praise God, nakasama ako sa graduation. Good news, no? Good news, sasabihin mo, natanggap ka sa trabaho. Good news kasi nabayaran mo na yung utang mo. Amen. Good news, ano po, kasi magaling ka na. Ano po, good news kasi nagkasundo na kayo mag-asawa. Yung good news, ano po, ay gusto natin ikinakalat natin, isinishare natin, ibinabalita natin kung ano yung magandang nangyari. Amen po sa atin. Amen po. Amen po. At ito po yung isa sa mga ibig sabihin na pag good news, ipinabalita natin, hindi tayo natatahimik, hindi po tayo mapakali, hindi tayo napipigilan, ano po, na ibalita. Bakit po? Kasi nga, good news, ano po. At ito po ngayon yung pinag-uusapan natin. Bakit ako dapat mag-share ng gospel? Ito po ay yung patungkol sa magandang balita na ibinibigay po natin patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po yung good news, alam niyo po kasi may pangako. Amen po? At ito po ay nakita ni Apostol Pablo. Amen po. Kaya sabik na sabik siya at masayang-masaya siya at ipinaglalaban niya ang pangangaral, ano po, ng salita ng Panginoon, ang gospel, sa mga Kristiyano na nakatira, amen po, sa bansang Roma. Amen po. Kung titignan po natin yung good news patungkol sa gospel, patungkol doon sa wonderful news, amen po, and truth, ang katotohanan ng salita ng Panginoon, yun ang inilalaban ni Apostol Pablo. Amen po. At dapat malaman nila na ang Diyos ay mapagmahal. Ito ang good news. Amen po. Kaya isinishare mo ang gospel at dapat natin i-share ang gospel, mga kapatid. Kasi merong magandang balita at ang magandang balitang ito ay mahal tayo ng Panginoon. At magandang balita ay tayo ay may kaligtasan. Amen po. Ang magandang balita dahil isi-share mo ito, amen po, dahil tayo po ay pinagaling ng ating Panginoon. May pag-asa, ano po, at may grace ang Diyos, amen po, at may himala na gagawin ang Diyos. Ito ang gospel. Ito ang dapat nating ipahayag sa mga tao na may kaligtasan. At pag naranasan mo ito, amen po, hindi ka titigil o hindi ka mapipigil na ikwento ito. Gustong-gusto mong sabihin ito sa mga tao. At yan po, amen, kung titignan natin, babasahin natin ang buong Roma, amen po, sa Romans, kung paano, amen po, isinare ni Apostol Pablo, ano po, kung paano yung
sabik niyang ibigay ang salita ng Diyos, ang gospel, amen po, dahil alam niyang may kalakip na pangako ang salita ng Panginoon. At yun nga po, unang-una ay ang pagbibigay po ng buhay ng ating Panginoon. Amen po. At si Apostol Pablo ay tinawag at hinirang, amen po, unang-una dun sa Romans chapter 1, verse 1, sinabi niya po doon, ang buhay ni Apostol Pablo, amen po, mula kay Pablo na alipin ni Kristo, sabi niya rito, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng mabuting balita. Sa inyong lahat na minamahal ng Diyos na nariyan sa Roma, na tinawag upang maging mga banal, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Jesucristo. Amen po. Si Apostol Pablo ay tinawag na mangaral ng salita ng Diyos. At ang pangaral na kanyang ibinibigay ay yung pangaral na inilalaban niya na ang Panginoong Yesus ang siyang nagligtas sa atin at nagbigay ng pag-asa sa bawat isa sa atin. Kaya isi-share mo ang gospel dahil merong kalakip na pangako. At ang gospel ay noon pa lamang sa Old Testament. Kila Adan, Abraham, Isaac, Jacob, Moises, David, amen po, ang lahat ng mga propeta, amen po, na may pangakong may darating na tagapagligtas. Doon pa lang po, meron ng ipinangako na darating na tagapagligtas. Ang gospel ay may pangako. Ang Diyos ay hindi nagpabaya. Amen po, binigyan niya tayo ng pag-asa at tagapagligtas. Romans chapter 1 verse 2. Mabuting balita, ang mabuting balitang ito na ipinangako niya noon pang una sa pamamagitan ng mga propeta at nasasaad sa mga banal na kasulatan. Sa una pa lang, sa Old Testament pa lang, meron nang ibinigay na pangako, amen po, na merong darating, amen po, na magbibigay ng tagapagligtas sa atin. Yung pangako niya po, sabi niya po sa Matthew chapter 1, verse 20 to 21, ito po yung sinasabi niyang pangako, amen po, na merong magliligtas sa atin. Basahin ko po sa inyo. Ito sabi niya, samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya'y maglilihis sa magitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan at sa kanyang mga kasalanan. Amen po. Meron pong ibinigay sa atin na tagapagligtas para sa pamilya mo, para sa pag-aaral mo, sa trabaho mo, sa sakit, sa future. Amen po. At sa lahat ng pangangailangan mo, sa ministry mo, may binigay na pangako ang Diyos sa atin. We share the gospel kasi merong tagapagligtas, merong ibinigay na pangako sa atin. At ito nga ay ang Panginoong Jesus. Gospel is a person. Ito ay ang Panginoong Jesus. Sinabi niya ito sa Romans chapter 1 verse 3 and 4. Ang tungkol sa anak, ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagiging tao, siya'y ipinanganak mula sa lipi ni David. At likas sa kabanalan ng kanyang espiritu, ipinahayag siyang anak ng Diyos sa magitan ng makapangyarihang gawa ng kanyang muling pagkabuhay. Amen po. Ang gospel ay patungkol, amen po, sa pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagbigay ng kaligtasan sa atin. Kaya ito ang kailangan natin ihayag sa mga tao. Amen po. At ang gospel, amen po, ay para sa lahat ng tao. Walang pwedeng piliin. Hindi pwedeng lang mayaman kasi mayaman siya. No, lahat po ng klase ng tao. At sinabi niya yon sa Romans chapter 1 verse 5 na lahat po, amen po, ay binigyan ng pagpapahalaga at binigyan ng kaligtasan. Lahat tayo ay may obligasyon na i-share ang salita ng Diyos sa lahat ng tao. Amen po. Ang gospel ay may kapangyarihan ng Diyos. Amen po. At binigay sa atin ang salvation. Sa Romans chapter 1 verse 16,
Hindi ko ikahihiya ang mabuting balita, sabi ni Apostol Pablo tungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat nananampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. Amen po. Lahat po tayo ay binigyan ng Panginoon, na lahat ng nanampalataya ay binigyan ng kapangyarihan ng Panginoong Diyos na ibigay ang kaligtasan. Amen po, na tulad ng tinanggap po natin. Amen po. Alam niyo po, may isang kwento. Meron pong isang doktor, i-share ko lang po sa inyo. May isang doktor na siya ay nakatagin, pero nabigay lang niya sa pamilya niya. Sa anak niya, sa asawa niya, amen po, at doon sa mga relatives niya. Pero ito dapat ang ikaliligtas ng buong tao. Alam niyo po, nasa atin ang susi. Huwag po natin itong ipagkait, huwag po natin itong ipagdamot. Hawak mo pero hindi ka nagsasalita. Hawak natin ang salita ng Diyos, hawak natin ang gospel, pero hindi natin ipinapahayag. Ibinigay na sa atin ang gospel, ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. At dapat tayong lahat na tumanggap ay kailangan natin itong ihayag. Amen po. Sabi nga niya sa Mark 16:15, amen po. Ang sabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong sanglibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Amen po. Kaya po, hindi natin kailangan itago ito. Hindi natin kailangan, amen po, manahimik. Tayo ay kinakailangan magbigay, ibalita. Amen po, may good news, may pangako ang Diyos na ibinibigay sa atin. Ang gospel ay nagpawalang sala sa atin, kaya kinakailangan natin ibahagi sa bawat isa sa atin. Sabi niya sa Romans chapter 1, verse 17 po yun. Amen. At sabi niya ganun, ang pangako ng Panginoon, amen po, sa Romans chapter 1, and 1 to 3. Amen po. At ang sabi niya po sa Isaiah chapter 52 verse 7, magmula sa bundok o kay gandang masdan ng sugong dumarating upang ipahayag ang magandang balita ng kapayapaan. Ipahayag niya ang tagumpay at sabihin Sion, ang Diyos ay hari. Amen po. Mga kapatid, tulad ni Apostol Pablo, nandoon yung pananabik, nandoon yung pagkasayahan niya, nandoon yung pakikipaglaban niya na i-share ang gospel dahil alam niya nandoon ang pangako ng Diyos. Ang pag-asa, amen po, ang himala, ang kaligtasan, ang kagalingan, amen po, na siyang magbibigay sa atin ng kaligtasan. Kaya wag po tayong mahiya na ihayag, i-share ang gospel. Dahil ang salita ng Diyos ang siyang makakapagligtas sa ating lahat. At hawak mo at hawak ko ang susi na yan para malaman ng buong sanglibutan, amen po, ang kaligtasan patungkol kay Kristo na nagbibigay ng pag-asa na mula dun sa krus ng Kalbaryo, siya ay namatay, nabalubay sa krus ng Kalbaryo para sa iyo at sa akin. Amen po. At tayo ay binigyan niya ng buhay na ganap at kasaya-saya. Sabi niya po ito sa John 10:10. Ang kaaway ay pumunta rito para manira, pumatay. Amen po. Sirain ka, pumatay. Amen po. Pero ang Panginoong Diyos, binigyan tayo ng buhay na ganap at kasaya-saya. Kaya magpatuloy po tayo at sa ating pag-share po ng salita ng Panginoon, kailangan natin ng kapangyarihan, connection sa Diyos. Kaya patuloy tayong manalangin sa ating Panginoon na dumaloy ang banal na Espiritu sa atin sa pagpapahayag ng kanyang mga salita. Amen po? So yan lang po ang aking i-share sa inyo. Nawa po ito ang ating pundasyon ngayon. Ito ang ating asusundan ngayon na kinakailangan ibahagi natin ang salita ng Diyos. May good news at ang good news ay may kalakip na pangako. Amen po? So yan lang po. Tayo po ay magpuri sa ating Panginoon. Praise the Lord. Panginoon, narito kami para magpuri, magpasalamat. O Diyos, hallelujah, sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Hallelujah.
aming mga presidente, Panginoon, ang lahat ng mga may katungkulan mula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang posisyon. Dalangin po namin na patuloy niyo silang bigyan ng karunungan na nanggagaling sa iyo upang mapalakadan nila, Panginoon, ng may kaayusan, Panginoon, ng may tunay na talino na nanggagaling sa iyo ang bansang Pilipinas. Ang bawat departamento, Panginoon, ng bansang Pilipinas, Panginoon, patuloy niyo po pakialaman ng mga namumuno, O Diyos, at sinusuway, pinapalayas namin ang anumang korupsyon sa pangalan ni Jesus sa bansang Pilipinas. Sa pangalan ni Jesus ay sinusuway namin ang kawalan ng katapatan sa paglingkod, sa pagtatrabaho. Sa pangalan ni Jesus, sinusuway namin ito. Walang pagkakaisa, walang pag-ibig. Sa pangalan ni Jesus, sinusuway namin. Espiritu ng kaguluhan sa bansang Pilipinas, hallelujah, sa mga leadership, sa pangalan ni Jesus ay sinusuway namin. At Lord, nagpapakawala po kami ng iyong prutas ng iyong Espiritu, Panginoon, na patuloy na dumaloy ang love, ang joy, hallelujah, ang love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, hallelujah, and self-control, O Lord. Panginoon, dalangin po namin, O Diyos, na patuloy may bigay yung peace, yung pagpapakumbaba, Panginoon, hallelujah, sa bansang Pilipinas, sa mga namumuno sa amin. At patuloy namin sinusuway ang kahirapan, kawalan, kasalatan sa pangalan ni Jesus. At patuloy kami nagpapakawala, Panginoon, ng prosperity, Panginoon. Poverty, hindi namin tinatits according to your riches and glory by Christ Jesus. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Alam po namin na ang bansang Pilipinas, Panginoon, ay patuloy mong pagpapalain, Ama, sa pangalan ni Jesus. At sinusuway namin ang mga klase rin ng trahedya, lindol, bagyo, sa pangalan ni Jesus. Paano kasi makakasira sa bansang Pilipinas, sa mga mamayang Pilipino, ay sinusuway namin sa pangalan ni Jesus. At patuloy namin pinatakawalan, Panginoon, O Diyos, hallelujah, ang patuloy na protection mo, Panginoon, O God. Yung magandang weather lang, Panginoon, yung pangangailangan, yung pangangailangan lang namin, Panginoon. Protectionan mo ang bansang Pilipinas, O God, sa pangalan po ng anak na si Jesus. At sinusuway din namin ang mga klase ng bisyo, sakit at karamdaman, sa pangalan ni Jesus, addiction, sa pangalan ni Jesus ay sinusuway namin. At patuloy kami nagpapakawala, Panginoon, O Diyos, ng patuloy, O God, hallelujah, ng kabanalan, Panginoon, sa bawat isa, at kagalingan, Panginoon, physical at spiritual, Panginoon. At sinusuway namin ang false religion, false doctrine, nagpapakawala kami, Panginoon, hallelujah, ng salvation, ng shame and repentance, O God. Maraming salamat po, Panginoon. Tinataas namin sa iyong mga kamay ang bansang Pilipinas sa pangalan ni Jesus. Lord, ganyan din po, Panginoon, ang aming mga kapastoran na nagsishare, Lord God, ng everyday, Panginoon, dito sa Rema Philippines, O God. Salamat po, Panginoon, sa mga topic na ibinibigay mo, Panginoon, na siya na-encourage, equip, na mumold, Panginoon, ng bawat isa sa amin, O Diyos, through your word, O Lord God, dahil sinabi, Panginoon, hearing and hearing by your pagtaas ng aming pananampalataya, ito palikan. Kaya maraming salamat at patuloy na ikaw po ang mag-ayos nito. Ikaw nagbubukas, ikaw din ang magsasara, Panginoon. Hallelujah, salamat din sa pangangailangan, Panginoon, ng mga pag-provide, Panginoon, sa mga simbahan na yan, O Diyos. Salamat din sa mga kaluluwa, Panginoon, na itinalaga mo sa Rema, Panginoon, sa pangalan po ng anak na si Jesus. Lord, tinataas din po namin ang mga kapatiran, Father God, sa pangalan ni Jesus na nasa abroad, Panginoon. Dalangin po namin na i-bless niyo sila, ingatan, pagpalain, O God, at patuloy na ipaalala na sila ay ambassador mo, Panginoon. Ang iyong mga salita ay iahayag pa rin nila sa mandako silang pumaroon, Panginoon. At ikaw ang maitaas papurihan, Panginoon, O Diyos. At maraming maliligtas sa bawat pag-share namin, Panginoon, ng salita. At alam po namin makakatanggap ng iyong salita, libo-libo ang anghel sa kalangitan ng nagliliwan. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Bless them, O God, sa mga kapatiran namin na naiwanan ng pamilya dito, O Diyos. Ingatan niyo sila sa pangalan ni Jesus. At maraming salamat din po, Panginoon, sa mga prayer requests, O God, na hallelujah, ang aming mga kapatiran, Panginoon. Alam po namin ngayon pa lang, O God, ay sinagot mo na ang mga prayer requests na yan sa pangalan ni Jesus. Ganun din po ang aming senior pastor, Boy. Lord, alam sa kabuuan ng Rema na patuloy namin itinataas. Salamat sa kompletong kagalingan, kalakasan, Panginoon, at sa lahat ng pangangailangan na you will
mo siya magbigay ng mga pangangailangan ng bawat simbahan, O God, ng mga workers, ng mga pastors, O God, ang kaligtasan at pag-iingat mo, Panginoon, ay pinakakawalan ko. Ang joy, Panginoon, O God, ay pinakakawalan ko, O God. Patuloy mong sagutin ang mga panalangin ng bawat isa sa amin, ng bawat pastors, O God, ng mga workers, O God. Patuloy mong encourage sila, Lord, na ang paglilingkod ay hindi kawalan, Panginoon. Patuloy na ibigay mo sa kanila ang mga knowledge and wisdom, O God, ang mga paalala mo, ang kanilang mga vows sa iyo, O God, sa mga workers and pastors namin, at gayon din po ang mga miyembro, Panginoon, patuloy na ibigay mo sa amin yung lalo pang burden, O God, na maglingkod sa iyo. Salamat din, Lord, sa mga pangangailangan namin, sa mga simbahan, sa mga workers, o sa mga pastors and financially. Panginoon, ikaw yung Jehovah Jireh namin na patuloy na nagpo-provide dito, O God. Pero hindi kami matatakot sa araw ng bukas, O God, kasi alam namin ikaw yung kasama namin, O God. Hindi kami magugulmihanan kasi alam namin ikaw yung aming peace, O Lord. Ganun po, Lord, patuloy namin tinataas sa iyo ang nalalapit na hallelujah na training namin ngayon January 6, O God. Patuloy na ikaw ang humipo sa bawat isa. Lord, salamat sa maraming magre-renew. Salamat sa mga bagong workers. Salamat, O God, sa mga bagong pastor. O God, na ipapadala mo, O God. Nakikita mo pangangailangan ng bawat district, ng bawat isa sa amin, O God. Lord, kailangan namin ng mga workers, O God, na patuloy na mag-encourage, Lord, sa mga kaluluwa, Panginoon. Dalangin namin, O God, na ayusin mo ang bawat isa sa amin, O God. Ituro mo sa amin, Panginoon, ang aming mga gagawin ngayong 2026 sa mga ministeryo namin, O Lord. Salamat, Panginoon, sa matagumpay na training, Lord, na marinig namin ang encouragement, marinig namin, Panginoon, yung mga pangako mo sa amin upang maging lakaran namin, tapakan namin ito, upang maging malakas, Panginoon, ang aming pananampalataya sa iyo, O God. Lord, dalangin din po namin, O God, na patuloy mo, O God, na encourage ang bawat isa sa amin, O God. Mag-focus sa iyo, Panginoon, sa iyong salita. Patuloy mo kami, Panginoon, na i-lift up. Patuloy mo kami, Panginoon, na ibigay, Lord, yung courage, Lord, para magpatuloy sa ministeryo ito. Looking, Lord, sabi mo sa Hebrew 12:2, looking to Jesus, the